Hanggang saan ang kaya mong gawin kung ang mga demonyong nanggahasa sa anak mo ay walang kamalay-malay mong pinatuloy at pinagsilbihan pa sa sarili mong bahay? Welcome back sa PS Rewind. Sa gitna ng kagubatan, dumaan ang kotse ng pulis para ilipat ang presong si Krug, isang notorious killer, sa mas mahigpang kulungan. Gusto daw niyang umihi pero walang tiwala sa kanya ang pulis. Hindi sila hihinto hanggang sa makarating sa pihitan. Yun nga lang, nasaktuhan sila ng tren at habang nagkikwentuhan, boom! Natambangan sila ng mga nakamaskarang kriminal. Buhay pa ang driver kaya binaril ito ng girlfriend ni Krug na si Sadie at ang kapatid naman ni Krug na si Francis. Nang makawala ay sinakal niya ng seatbelt ang pulis na ayaw magpaihi sa kanya hanggang sa mamatay. Samantala, isang dalagitang competitive swimmer na si Mary ay sinundo ng mama niyang si Emma dahil magpabakasyon daw muna sila. Ang papa niya ay isang magaling na doktor at sama-sama silang bumiyahe papunta sa liblib nilang guest house sa tabi ng lawa. Malayo sa lungsod, tahimik at payapa. Pagdating ni Mary, nagpaalam siyang aalis para bisitahin ang kababata niyang si Paige na nagtatrabahong cashier sa malapit na grocery. Matagal-tagal na rin hindi sila nagkita kaya masayang-masaya ang dalawa. Bumili ang mahiyaing binatang si Justin at bibili din daw siya ng sigarilyo. Minor de edad pa siya kaya tumanggi si Paige. Kaya inalok na lang sila ni Justin na pumunta sa motel room niya at pahihit-hitin daw sila ng magandang klaseng chonky basta pagbilhan siya ng yosi. Adik-adik si Paige kaya pumayag din siya. Sinama niya rin si Mary at sasakyan niya pa nga ang ginamit nila. Tumawag si Mary sa nanay niya para sabihin kay Paige muna daw siya matutulog ngayong gabi. Tutol man si Emma kasi 17 anyos pa lang si Mary. Pero naputol ang usapan nila dahil nagtsatsapi na ang signal. May malakas pa namang bagyong darating. Kalaunan, natuklasan nila Paige na hindi pala nag-iisa si Justin sa motel. Dumating bigla ang tatay niyang si Krug, si Francis at Sadie. Ang criminal trio na kasalukuyang tinutugis ngayon ng mga pulis. Nasa dyaryo pa ang pagmumukha nila. Magiging hideout pala nila ang kwarto ni Justin na hindi sila inaasahang darating pa. Kaya nagalit si Krug nang makitang may mga kasama pa siyang dalagita. Di na nila ito pwedeng palampasin dahil nakita na ng mga dalagita ang pagmumukha nila at kapag kumanta sila sa mga parak, todas na. Kaya hindi na nila pwede basta-bastang palabasin ng buhay ang dalawa. Pinalot ng takot ang mga dalagita at nagmamakaawa silang huwag na silang sasaktan at nangakong hindi magsasalita sa mga pulis. Siyempre hindi magtitiwala sa kanila si Krug at ayaw itong isugal. Kinabahan at sinubukan ni Paige na kumawala. Pumasok sa CR at sumigaw sa malapit na pulis pero naabutan siya ni Francis at inumpok sa lababo. Dinantayan nila ang mga babae, tinalian at ginamit pa ang sasakyan ni Mary para makatakas sila sa bayan. Sa loob ng kotse, sinimulan ni Francis na molestyahin si Paige. Wala silang magawa. Mga walang awang kriminal ang dumakip sa kanila. Habang nagmamaneho, nadaan sila sa crossing at hindi alam kung saan ang tamang daan. Nakakita ng pagkakataon si Mary at sadya niyang tinuro sila sa mali na dadaan papunta sa guest house ng kanyang pamilya. Nang malapit na, biglang lumundag si Mary palabas. Nagkagulo sa loob, nawalan ng kontrol si Krug sa manibela. Bumangga ang kotse sa puno sa gitna ng sugatan ng lahat at bali pa ang ilong ni Francis kaya pinarusahan nila si Mary. Hinila din nila si Paige palabas at pinagpapalo. Nang sakta ni Sadie si Mary, kumuha si Paige ng sanga at pinukol kay Sadie para makatakas sila. Hinabol ng dalawa si Paige sa gitna ng kagubatan. Kahit masakit ang binti sa aksidente, kumaripas ng takbo si Paige at nakakita ng isang pabrika sa malayo at nagsisigaw ng saklolo. Narinig tuloy siya ng dalawa at nahuli pa sa kabinuhat pabalik. Tinalian at binagsak sa lupa. Pagkatapos, gusto ni Krug na matuto si Justin sa buhay at inutos na tikman ang dalawang dalaga. Ayaw. Pinilit niya ito na sunggaban ang dudo ni Mary pero ayaw talaga ni Justin ng ganito. Hindi niya kaya. Ininsulto pa ni Paige si Krug. Nakaawa-awang tatay ka. Kaya hinugot ni Krug ang kutsilyo at sinaksak sa tiyan niya ng dalawa. Kaya nagbubuntong hininga na si Paige. Walang nagawa si Mary sa pagkamatay ng kaibigan niya. Hindi pa tapos si Krug. Pinadapa niya si Mary sa lupa, hinubaran at ginahasa ang dalaga sa harap ng lahat. Karumal-dumal na pangyayari. Hinugot niya ang kwintas ni Mary na lihim na pinulot ni Justin at tinago. Pagkatapos parausan, pumulot siya ng bato, pinukol kay Krug at buong lakas na tumakas. Tumalon siya sa lawa at bilang swimmer, mabilis siyang nakalangoy at walang nagawa ang mga buboy. Nagpaputok si Krug ng
ng ilang beses. Tinamaan din si Mary sa likod, nawalan siya ng malay at nagpalutang-lutang sa lawa. Saktong bumagyo kaya nagsialisa na sila. Walang matatakbuhan sa gitna ng kagubatan, napilitan silang maghanap ng masisilungan. At yun ay walang iba kundi ang bahay mismo ng kanyang pamilya. Nagulat ang mag-asawa nang may kumatok sa bahay sa gitna ng bagyo. Tumambad sa kanila ang grupo. Nagsinungaling si Krag at sinabing naaksidente daw sila at kailangan nila ng tulong. Mabait silang kapitbahay kaya pinatuloy nila ang grupo. Bilang doktor, nilunasan pa ni John ang bali sa ilong ni Francis. Nagsilbi ng mainit na kape si Emma at inalok pa ang guest house nila na matutulugan nila ngayong gabi. Gusto muna ni Justin na mag-CR at pagdaan niya sa kusina, pinalot ng kilabot ang mukha niya. Nakita niya ang picture ni Mary sa ref. Sila pala ang mga magulang ni Mary. Hindi siya makagalaw, nahilo at natumba. Hinagapan siya ni Emma pero nagtago siya sa CR para umiyak. Bago lumabas, iniwan niya ang kwintas ni Mary sa mesa para mapagtanto nila. At tumuloy na sila sa guest house para magpahinga. May masamang kutob si Emma na hindi niya mapaliwanag. Habang nag-uusap sila ni John, may biglang kumakatok ulit pero walang tao sa pintuan. Naghanap sila sa paligid at doon nga nila nakita ang anak nila na halos patay na at may tama ng baril na nakahandusay sa labas. Agad nila siyang dinala sa loob para lunasan. Habang naghahanap ng gamot si Emma sa kusina, nakita niya ang kwintas sa mesa at nangilabot. Napagtanto niya agad na iniwan ito ni Justin. Ang mga taong natutulog sa kanilang guest house ang may kagagawan nito sa anak niya. Nilunasan ni John ang tama ng bala sa likod niya at nakita nila ang mga tandang kinahasa ang anak nila at maipinta ang nararamdaman nila para sa anak. Hindi makahinga si Mary dahil napupuno na ng dugo ang baga niya. Maingat na binutas ni John ang tagiliran para tumagas ito pero kailangan nilang madala agad siya sa ospital. Kaso wala nga silang kotse kaya gagamitin nila ang speedboat. Ang problema ay hindi pa mahanap ni John ang susi ng bangka. Naghanda na ng kutsilyo si Emma sakali lang. Biglang pumasok si Francis kung may beer daw ba sila. Nagkunwari si Emma na walang nangyayari. Pasimpleng inalis ang picture ni Mary sa ref. Sinubukan niyang pigilan si Francis na makita si Mary pero nang dumaan siya sa kusina, nakita niya si Mary sa gulat. Nang sugurin niya si Emma, kutsilyo ang sumalubong sa kanya. Nagrambulan sila. Binasag ang bote ng beer sa ulo niya. Nag-rest back pa si John at patuloy ang laban. Sumigaw si Francis sa bintana pero walang silbi. Binali ulit ni John ang sugat na nilunasan niya kanina hanggang sa manghina si Francis. Nilunod siya sa lababo, dinurog ang mga daliri kaya nagsisigaw. Pangwakas ay binaon ang martilyo sa ulo, patay. Di man sila mamamatay tao, pero nabalot sila ng nararamdaman nila para sa anak. Kumuha sila ng armas at pumunta na sa guest house kung saan natutulog ang dalawa. Nandoon din si Justin na inalok sa kanila ang baril. Dahan-dahang naglakad si John para kunin ito. Nagising si Sadie kaya binaril agad siya ni John. Nagrambulan din sila. Tumalon si Krag palabas sa bintana. Hindi pa rin namamatay si Sadie. Legit na masamang damo at nagkulong pa sa banyo. Winasak ni John ang pinto. Panlaban ni Sadie ang bakal at inatake si John. Pero dumating na si Emma at tinapos ang laban. Wow, sharpshooter. Tumakbo naman si Krag papasok sa malaking bahay. Bago pa harapin si Krag ay dinala muna nila si Mary sa bangka. Bumalik si John sa bahay at maingat na hinanap si Krag sa palibot. Sa pagsilip sa bintana, lumabas si Krag at inatake siya mula sa likod. Sanay makipaglaban ng kriminal, syempre. Pero isang amang nagngangalit para sa anak ay hindi basta-bastang susuko. Dahil sa gulo, nakita na ni John ang susi ng speedboat. Pinalo niya si Krag ng mesa. Kinuha ang susi saka tumakbo. Kaso, nasakal pa siya ni Krag. Inumbog ang dulo. Ngayon napapasok sa eksena si Justin at pinaril ang sariling ama. Yun nga lang wala ng bala. Nagulat si Krag na gusto na pala siyang burahin ng sariling anak. Sinumbat sa anak na minahal kita at inalagaan pero tatraidorin mo lang ako. Kaya tinuhog niya ang bakal sa sariling anak. Dumating si Emma at inumpog siya ng fire extinguisher at pinulag. Saktong nagising na si John at pinagtulungan siya hanggang sa makatulog. Sa wakas, natapos din ang nakakatakot na gabi. Sa bukang liwayway ay naglayag na ang lahat sa speedboat ng ligtas. Pero anong nangyari kay Krag? Buhay pa rin yun. Di lang doktor, pinaralisa ni John ang katawan niya. Maliban sa ulo,
Pagkatapos ay sinalang sa microwave oven. Lumayo si John at sinabing, huwag kang mag-alala, magiging okay ka rin. Umusok na siya at nagsisigaw. Saka sumabog ang ulo. Karapat-dapat lang ba sa kanila yon? Ikaw, anong kaya mong gawin kung mangyari ito sa anak mo? I-comment mo nga ang gusto mong i-rewind namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na rika.